Reverend Monsignor Rolly de la Cruz, Rektor ng ating katedral, minamahal na mga kapatid na pari at diakono, mga kapatid ko kay Kristo, isang mainit at taos-pusong pagbati sa inyong lahat habang sinisimulan natin ang simbang gabi. Malugod kong binabati ang mga unang beses pa lamang dumadalo, ang mga unti-unting nagbabalik sa simbahan, ang ating mga may sakit at matatanda na nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng online na panalangin, at ang lahat ng dumating na may dalang pag-asa sa kanilang mga puso. Kayo ay malugod na tinatanggap dito. Ito ang inyong tahanan. Kamakailan lamang sa pagbisita ni Papa Leon ika-14 sa Lebanon, isang OFW ang nagbahagi sa harap ng maraming tao. Sabi niya, kahit malayo sa aking tahanan, matagpuan ko ang saysay, hindi lamang sa aking trabaho o sa paglilingkod ko sa kapwa, lalo na sa mga migrante. Ang aming simbahan ay naging kanlungan ng mga taong sugatan, hindi lamang ng digmaan, kundi dahil naiwan at napagtaksilan. Sinisimula ng aming pari ang bawat misa sa mga salitang "Welcome home." Ang mga salitang iyon ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Hindi kami nag-iisa, niyayakap kami ng pag-ibig ng Diyos kahit malayo sa aming pamilya. Mga kapatid, ang simbang gabi ay isang makahulugang tradisyon sa mga Katolikong Pilipino. Sa loob ng 9 na araw, inihahanda natin ang ating mga sarili sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Ipinapaalala rin sa atin ng 9 na araw na ito, ang 9 na buwang dinala ng mahal na Birheng Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan. Habang papalapit ang Pasko, nakikipaglakbay tayo kay Maria at hinihiling ang kanyang pananalangin para sa atin upang tulungan niya tayong tanggapin ang kanyang anak nang bukas ang ating mga puso. Sa pagsisimula ng paglalakbay na ito, nais kong ialok ang isang payak, ngunit mahalagang mensahe. Lahat kasali dito. May puwang ang bawat isa. Kung ito ang unang beses mong dumalo sa simbang gabi, ikaw ay malugod na tinatanggap. Kung matagal kang nawala sa simbahan at pinili mong bumalik ngayong araw na ito, ikaw ay buong pusong tinatanggap at niyayakap. Kung ikaw ay dumating na may dalang pag-aalinlangan, mga tanong o mga sugat sa puso, handog naming ang isang mahigpit na yakap para sa iyo. Ang simbahan ay hindi lamang para sa mga nag-aakalang
sila'y karapat-dapat. Ito ay para sa lahat ng naghahanap ng Panginoon. Sa unang pagbasa mula sa propetang si Isaías, ibinibigay sa atin ang isang makapangyarihang larawan. Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng bayan. Ipinahayag ito ni Isaías matapos ang pagkatapon ng muling maitayo ang templo. May ilan noon na naniniwalang tanging ang mga malinis at karapat-dapat lamang ang maaaring pumasok at sumamba. Ninais nilang limitahan ang awa ng Diyos sa ilan. Ngunit tinanggihan ng Diyos ang ganitong makitid na pananaw. Nilinaw ng Diyos na ang kanyang bahay ay bukas para sa lahat. Walang ibinubukod, walang nalilimutan. Tinatanggap ng Diyos ang sinumang nagnanais lumakad sa kanyang mga daan. Ito rin ang mensaheng narinig natin sa Ebanghelyo. Tinanggap ng mga tao si Juan Bautista sapagkat tanggap nila ang kanyang mensahe. Sila ay nasiyahang magalak sa kanyang liwanag. Ngunit tinanggihan nila si Jesus sapagkat hiling ng kanyang turo ang ganap na pagbabalik-loob ng puso at kalooban. Nagsalita si Jesus tungkol sa pagpapasa ng krus, sa pagpapatawad ng 77 ulit, sa pagmamahal maging sa mga nananakit sa atin. Kaya sa halip na makinig, isinara ng marami ang kanilang mga puso. Ganito rin tayo. Madalas, tayo mismo ang pumipili kung sino ang ating tatanggapin. Nakikinig lamang tayo sa mga tinig na sumasang-ayon sa atin. Tinatanggap lamang natin ang mga taong nagpapagaan ng ating pakiramdam. Ngunit kapag ang isang tao ay mahirap pakitunguhan, naiiba o hindi maginhawa, tayo ay lumalayo. Nabubuo sa atin ang kaisipang kanya-kanya. Sa pamilya, sa trabaho, maging sa mga parokya, ang mga pamamaraan natin ay naghihiwalay sa halip na magbuklod. Dahil dito, maraming Pilipino ang tumitigil sa pagsisimba. Iniisip ng ilan na ang simbahan ay para lamang sa mga perpekto. Ang iba naman ay lumalayo dahil nakakaramdam sila ng paghuhusga mula sa mga nagsisimba. Pinapapak sa tsismis at titig ang mga minsay nagkamali ng pasya o naligaw sa buhay. Inanyayahan tayo ng simbang gabi na magnilay. Sa paralan o sa trabaho, sino-sino ang mga taong iniiwasan mo? Sa inyong pamayanan, sino ang nananatiling hindi napapansin? Sa parokya, sino ang nangangailangan ng pansin, pag-aaruga at malasakit?
May mga pagkakataong pinalilit natin ang mga mundong ating ginagalawan. Pinoprotektahan natin ang ating espasyo at kaginhawaan. Ngunit ang puso ng Diyos ay hindi kailanman maliit. Nais ng Diyos ng lahat ay makalapit sa Kanya. Sa pagsisimula natin ng 9 na araw ng panalangin, hilingin natin sa Panginoon na palawakin ang ating mga puso at isip. Nawa tayo'y maging isang simbahang tumatanggap at yumayakap sa halip na magbubuklod, sa halip na nagbubukod, nakikinig, sa halip na humusga, at sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. Lahat kasali dito. Naway turuan tayo ni Maria kung paano magbigay puwang kay Jesus at sa isa't isa. Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kami. Amen.